take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let them down. Ang deloading ay ang pagbabawas ng intensity sa bawat program sa iyong workout routine. Halimbawa, kung sa regular program mo sa chest ay gumagawa ka ng 10 reps sa 100 pounds na barbell bench press, kapag nag-deload ka, maaaring 50 hanggang 60 pounds na lamang muna ang iyong bubuhatin. Ibig sabihin, sa deloading, mas magaan at mas madali ang mga gagawin mo dito. Dahil para daw ito makarecover yung mga muscle natin na maaaring na overuse o overtrain. Sa pamamagitan ng deloading, makakapagpahinga ang ating mga muscles nang hindi maaapektuhan yung pagiging consistency mo sa pagbubuhat. Yung iba kasi, sa halip na magpahinga o huminto ng ilang araw para makarecover ang kanilang muscle mula sa overtraining, mas pinipili nilang gawin ang deloading. Bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. Para sa akin, hindi ito kailangan o sa pilitang gawin. Bagamat ginagawa ko rin ito dati, subalit para sa akin mas makakapagpahinga ang mga muscle kapag huminto ka muna sa pagbubuhat ng pansamantala. Halimbawa, magpahinga ka muna ng 4 na araw hanggang 1 linggo kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, mas madaling makaka-recover ang ating muscle. Samantalang sa deloading, gagawin mo ito sa loob ng 1 linggo, kung saan mas mababa ang intensity nito. Sa tingin ko, kaya lumitaw itong deloading na ito ay para dun sa mga obsessed o hindi mapakali kapag hindi nakakapagbuhat. Kaya imbis na huminto ng ilang araw sa pagbubuhat para makapagpahinga, mas pinipili nila ang deloading upang makarecover ang kanilang muscle na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpunta sa gym. Hindi liliit ang iyong muscle kapag nag-deloading ka. Subalit, wala ka ring makukuhang muscle gain dito dahil sa pagiging low intensity ng iyong mga ginagawa. Kumbaga, i-maintain mo lang ang laki ng muscle mo habang nasa proseso ka ng muscle recovery. Sa kabilang dako, kung hindi ka magbubuhat o titigil ka pansamantala ng ilang araw dahil nais mong makarecover ang iyong muscle, hindi rin nito maapektuhan ang laki ng iyong muscle hanggat sapat ang protina na iyong kinakain. Hindi liliit ang ating muscle. Bakit ba kasi kailangan mag-deloading o kaya ay magpahinga ng ilang araw mula sa pagbubuhat? Ito ay para doon sa mga tao na sobrang busy sa trabaho at pilit na isinisingit sa schedule nila ang pag-workout. Dahil dyan, may pagkakataon na nakakaramdam sila ng exhausted. O yun bang feeling nila ay pagod na sila. At imbis na lumakas dahil nag-exercise naman, ay tila nanghihina pa sila. Ito ay senyalis ng overtraining. At ito ang dahilan kung bakit kailangan mo ng deloading o di kaya ay tumigil ng ilang araw sa pagbubuhat upang makarecover ang ating muscle. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng tila panghihina o sobrang pagkapagod, pakiramdaman ang sarili, baka overtraining na yan. Kung hindi mo kayang huminto sa pagbubuhat, mag-deloading ka. Pero kung gusto mong mas mabilis na recovery, tumigil ka lang ilang araw sa pagbubuhat. At habang naka-deloading kayo o hindi nagwo-workout, panatilihin pa rin ang mataas na protein intake
upang hindi magkaroon ng muscle loss o pagliit ng muscle. Ilan sa mga paraan ng deloading ay ang pagbabawas ng bigat ng bubuhatin ng hanggang 50%, pagbabawas ng reps, pagbabawas ng set, at hindi mo rin dapat ginagawa dito yung reps until failure. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang, dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!